Diwatang lubog ang panga. Advice ko lang sa'yo, maging makatao ka na, ha? Huwag kang magyayabang. Tandaan mo, dapat pag binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na umangat sa buhay, ay mas lalo ka maging mapagpakumbaba at mas lalo ka pagpapalain. Yung magyabang, okay yon. Pero yung manghamak ka ng kapwa, ay hindi yun okay. Katulad nung may nagpapabati sa'yo, galing pa sa malayo, ay sabi mo, ililipas din yan, kuya. At yung sinabi mo pa na na hindi mo ikayayaman ng 100 piso ng iba, ay walang yakang. Tagi mong tatandaan, diyan ka nagsimula. Yung 100 piso nila ang bumuhay sa'yo nung ikay walang animal ka. Maging mapagpakumbaba ka at nang lalo kang pagpalain. Okay lang yung magyabang ka, yung, mayaman na ako, marami na akong ganito. Okay yon. At least wala ka tinatapakan. Pero, yung manghamak ka ng maliliit na tao, hindi yun okay. Sabi ko sa'yo, tingnan mo, palubog ka. Nagalit tuloy sila sa'yo. Isipin mo, sumikat ka, pangit ka. Diba? Ang dami nagpapapicture sa'yo dahil kahit pangit ka, hihiyain mo pa. Tingnan mo naman itsura nung nagpapapicture sa'yo at saka sa itsura mo. Dapat kung binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na mapunta ka dyan sa ganyang pedestal, lalo kang maging mapagpakumbabang animal ka. Mas lalo kang maging mapagpakumbaba. Alam mo kung bakit? Mamahalin ka ng Diyos. Kasi kapag minahal ka ng Diyos, unstoppable ka. Kahit anong gawin nila sa yung panghila sa baba, pag minahal ka ng Diyos. Buti pa ang yabangan mo yung mayayaman. Yun! Lilipas din yan, kuya. Tapos nagsabi ka pa na, hindi mo ikayayaman ng kanilang 100. Pag nakita kita, baka kaltokan kitang pangit kang mukhang ulikbang kabayong lubugan pa nga Magpakababa ka hanggat may oras pa. Baguhin mo yung ugali mo. Tanggalin mo yung attitude mo. Tandaan mo, yung mga maliliit na yan na vlogger na nag-angat sa'yo. Without them, you are nothing but a garbage lubugang panga copycat. Ulitin ko, diwatang boglo ang panga, ha? Abangan nyo yung paresan ng FFCI, ha? Patented to, ha? Magtatayo ako ng pares. Okay? Only rice. Only sabaw. May soft drinks pa. Ha? At masasarap. Libre. Walang bayad. Para sa lahat ng buong Metro Manila yan. Yan. Malapit na yan. Ay ano ngayon kung gumastos ako ng 3 milyon araw-araw ay papapakain ko yung napakarami? Di ba? Libre. Okay? Ang pangalan ng pares para hindi gayahin. Di ba meron Diwata, merong Encanto. Abay, puro sila fantastic ito pangalan ng pares natin. FFCI, abangan nyo. Ang pangalan, dideclare ko na. Okay ka, pares ko. Libre. Para sa buong NCR yan. Abangan nyo yan. Ito yung pangalan. Okay ka, pares ko. Libre yan. Nakikipag-coordinate na ako sa government ng Pasay para makahingi ako ng malaking space kung saan pakakainin natin lahat ng mga hirap, mga street dweller, yung mga naglilinis ng kalsada. Only rice, only sabaw, only gulay, only gulay. Ayan, may gulay din. Tapos may pares. Tapos may soft drinks. Libre. Okay. Tapusin ko lang yung humanitarian ko sa Northern Luzon. Yan yung aking plano. Tandaan nyo yung pangalan ng pares na gagawin namin. Marami po kami dyan. Kasama ko LGU dyan. Ang pangalan, okay ka, pares ko. Pinagsama yung Encanto at saka yung Diwata. Di ba doon sa okay ka, fairy ko? Ako naman iba. Okay ka, pares ko. Libre pares. Unlimited for all. With libreng soft drinks. Isa lang yung soft drinks. Iyon na mag-iisip. Alam kong nandyan ang FFCI. Tutulungan ako dyan sa proyekto na yan. Libre. Lahat ho ng mga natutulog sa bangketa, sa luneta, kung saan man dito sa buong Metro Manila na walang makain. Hintayin nyo ho. Gagawin ko yan. Pagkatapos lang ng humanitarian ko sa Northern Luzon. Okay ka. Pares ko. Libre pares. Nako. Ano kayo ngayon? Yan ho ang aking gagawin. Hihintayin ko lang. Walang gaya-gaya, putumaya. Yan ay libre. Nag-humanitarian tayo
nagdaan-daan libong salamin, libo-libong wheelchair. Magkano yun? Magkano lang naman yung pagkain ng mga nahihirapan na yan? Di ba? Okay ka, pares ko. Free, unlimited pares, and an unlimited rice and soft drinks libre. Oy, sir, pumila ka din doon. Baka ikay gutom na. Alam ko namang slap soil dead hungry ka. So, yun ho yung sinasabi ko. When you think about things, mag-isip ka ng pakikinabangan ng iba. Again, Diwata, nalubugan pa nga. Advice ko lang, tanggalin mo yung attitude mo habang may oras pa. Hindi ba nararamdaman? Palubog ka na. Hindi aabuti yung 1 taon. Umattitude ka kasi. Hindi ho ako plastic na tao. Walang iya din ho ako. Tarantado ko, aminado ko dyan. Kaya lang nag-isip lang ho ako ng tama. Alam niyo kung ano yung tama? Yung hindi ho ako naging maramot sa kapwa. Yun ho yung tama. At hindi ako marunong mamahiya ng maliit na tao. Kaya naman minahal niyo ako. Yun ho yun. Yan hong itatayo na. Pagkatapos ho ng humanitarian dyan sa buong Northern Luzon. Ito, yung magbibigay tayo ngayong June 11, 12, and 13. Baka ho itayo na namin yan with the help of local government unit. So gagawa ho tayo ng paresan. Since ang uso ngayon is yung mga fairy tale, Diwata, Encanto, ganon. Tayo naman ay gagayahin din natin siya. Kaya lang, ang pangalan niya is Okay Ka, Pares Ko. Yun ho ay libre. Para sa lahat ng mga street dweller, basta yung gustong kumain, tricycle driver na wala pang kita, wala pang boundary, libre ho. Wala kayong babayaran. Pati soft drinks, libre. Okay? Ang isa lang ho ang kondisyon doon. Ang kondisyon doon ay yung pinggan nyo na pinagkainan, huhugasan nyo na mabuti. At isasolido sa lagayan. Ayan ho. Yun yung aking sinasabi na gagawin ko yan. Why? Because dapat isip-isip ko na eto, ma-attitude to eh. Eto, libre. Ang makikinabang ho dyan, yung mga natutulog sa lansangan. At may padamit pa ho tayo ha. Yung halimbawa, may kakain doon na bata, yung pakalat-kalat sa kalsada, tapos madungis. May libreng shower yun at saka may libre tayong padamit at tsinelas. So, yan ho ay inaayos ko pa lang. Pagkatapos ho ng humanitarian sa Northern Luzon, ako ho ay makikipag-coordinate na dyan sa Pasay LGU. Kaibigan ko naman ho yung Vice Mayor para magkaroon kami ng kaprasong pwesto dyan na kung saan ay itatayo yung Okay Ka, Pares Ko, na kung saan ay libre po ang pares. Sasarapan natin. Namimigay tayo ng napakamamahal na wheelchair, truck na wheelchair, truck na bigas. Eto, patok ngayon. Libre ho ito para sa lahat. Okay? At sasarapan talaga natin. Okay. Only rice. Truck na bigas ang pinamimigay ko. Yung pa kayang kap-kap na bigas, na rice, hindi ko kaya ibigay. Unlimited rice. Kahit 100 beses, pwede kang bumalik. Yun. Gagawin ko yan, bagay na yan, hindi dahil gusto kong magpabagsak ng tao. No, gagawin ko yan because naawa ako dun sa mga tao. Biruin mo, ang haba, ang layo ng pinanggalingan, pipila ng 3 oras para lang makita yung Diwatang Engkantong lubugan pa nga. Bago yung sasabihin, lilipas ka rin kuya, busy ako. Meron pang isang OFW, tinalikuran niya, galing yata ng Saudi o galing ng Kuwait. Ay tinalikuran, ay di gago tong lintik na ito. Tignan mo naman yung itsura ng Diwata lubugan pa nga. Ay mukhang kabayo eh. Tapos kung maka-isnab ng tao, mukhang dugyot. Alam mo yung dugyot? Ay kung mang-isnab ng tao, ganun-ganun na lang. Ay, masakit sa damdamin yon. Puti pa yung mga mayayaman ang ginanon mo. Ay okay ako doon. Mahirap Putik na ka. Masakit sa kalooban yung ganon. Hindi ka naman katulad ko na kinilala ng tao at minahal ng tao dahil nagpakamatay ako ng pandemic para sagipin yung bayan ko, sagipin ang Pilipinas, sa kapasidad ko. Ikaw na may sumikat dahil dyan nagtitinda ka ng pares, tapos sasabihin mo, hindi mo kailangan ng 100 nila. Ngayon, ako, pagkatapos ho ng humanitarian ng Filipino Family Club dyan sa buong Northern Luzon, ngayon June 11, 12, and 13, kung saan daan-daan libong tao mabibigyan ng libreng salamin at libreng check-up. At daan-daan tao mabibigyan na pilay o crippled o with disabilities ang mabibigyan ng libreng wheelchair, yung walang capacity bumili. Libre ho. Pagkatapos ho niyan, itatayo ko na ho yung Okay Ka, Pares Ko. Kausap ko na ho yung kaibigan ko, yung Vice Mayor ng Pasay, si Boyet Del Rosario. Matagal ko na hong kaibigan yan.
Kausap ko na ho siya at sinabi ko, pare, baka babigyan mo ako ng space dyan na kung saan ang city government ng Pasay at ako ay pakakainin lahat ng street dweller, yung mga tricycle driver na wala pang kita at boundary. Okay? Ano yung pakakain natin? Pares. Only rice. Kasi yan ang patok ngayon eh. Only rice with soft drinks. And only pares. Pares na talaga yung unlimited. Free. Ngayon, kung tatanungin nyo kung tatagal ba dahil libre, tatagal po. Bakit? Mayaman ako eh. Kung nakakaya ko magbigay ng bigas, tonelada, trak-trak na bigas, yan pa kaya pag sinaing na, di yung isang sako niya, ang daming magagawa. Di magsawa sila sa kanin. Alam nyo po, piece of advice sa'yo, diwatang lubugang pa nga, habang may oras pa, magbago ka. Ako seryoso ko pag sinabi ko isang bagay. Magbago ka, ha? Balikan mo yung mga taong nakatulong sa'yo. Hindi mo sila kailangan bigyan. Humingi ka ng pasensya. Hindi yung kaplastik ang pasensya. Baguhin mo yung attitude mo. Pag binago mo yan, baka mag-isip pa ako na hindi ko ituloy yung aking okay ka pares ko. Pero pag di mo binago, maniwala ka sa akin. Kaibigan ko ang mga official dyan sa Pasay. Kaibigan ko si Boy Del Rosario. As in, hindi pa siya politiko. Nung araw pa, kaibigan ko, mabuting tao yan. Pag hindi ka nagbago, kakausapin ko yan. Nahahanap ako ng pwesto dyan sa Pasay na malapit sa'yo. Itatayo ko yung okay ka pares ko, libre. Doon, sigurado gugupo ka. Kaya baguhin mo yung attitude mo. It is a warning to you, Encanto. Diwatang mukhang Encanto. Diwatang mukhang kabayo. Diwatang lubugan pa nga. Warning ko yan sa'yo. Magbago ka. Tanggalin mo yung attitude mo. Bawiin mo yung mga sinabi mo na hindi mo ikayayaman yung 100 piso nila. Huwag mong tatalikuran yung tao pag kinakausap ka, lalo na't maliit na tao. Lalo na't malayo ang pinanggalingan. Kasi alam mo kung bakit. Sasabihin ko sa'yo, palulubugin kita. Kahit sa paanong paraan. Paano? Magtatabihan ko yung pares mo. Ako libre. Mas masarap na hamak. Hindi unli sabaw, unli pares talaga. Natutuwa ako sa pag-angat mo, pero hindi nakakatuwa yung ginagawa mo. Yung manghamak ka ng maliliit. Ako nga eh. Kaya ako nakulong dahil ipinaglabang ko yung maliliit eh. Pero kita mo, kahit nakulong ako, tinira ako ng NBI, sinabi ng NBI, walang niya ako, sinira nila yung buhay ko. Pero, look at me now. Patuloy akong pinagpapala ng Diyos. Bakit? Kasi minahal ko yung lesson of thy brethren. Sinabi ng Diyos yan eh. Whatever you do to the lesson of my brethren is you do it unto me. So, ibig sabihin, kung ano yung ginawa mo sa pinakaaba na kanyang mga kapatid, ay ginagawa mo sa kanya. Ano yung ginawa ko sa kanyang pinakaabang kapatid? Nakipaglaban ako nung panahon ng pandemic. Wala akong pakialam kung magka-COVID ako o kung matigok ako sa lansangan. Ang importante, mahatidan ko ng bigas, kalabasa, diaper, gatas, yung mga taong nangangailangan. So, kahit anong gawin nilang sa akin, hindi nila ako napabagsak. Bagkos, inangat ako ng Diyos. Look at me! Many, many money! Ganun yun. Now, isipin mo to, diwatang lubog ang pangalan mukhang kabayo, okay, na dugyot, isipin mo to. Kung kaya kong mamigay ng truck na wheelchair, truck na salamin, buwan-buwan, sa province by province, at kaya kong mamigay ng toneladan bigas, o isang sakong bigas bawat isang tahanan, siguro naman kaya kong magpakain ng only rice sa buong NCR. Bakit? Maraming FLM supporter. Solid yan. Binantayan ako ng mga yan habang nakakulong ako. Solid talaga yan. Kaya kung hindi ka magbabago, diwatang mukhang kabayo na mukhang engkanto na dugyot na lubugang pa nga, maniwala ka. Pagkatapos ng humanitarian ko sa Northern Luzon ngayong June 11, 12, 13, kung saan mamimigay ako ng libreng check-up sa lahat ng malalabo ang mata, sa lahat ng mamamayan, dyan sa buong Northern Luzon, 3 rehiyon yan, maraming probinsya yan. At mamimigay ako ng libreng wheelchair sa lahat ng mga walang capacity bumili ng wheelchair. Pagkatapos noon, makikipagpulong ako kay Boy Del Rosario. Yes, sa Vice Mayor ng Pasay, kaibigan ko yan. Makikipagpulong ako sa kanya. Nahihingi ako ng pwesto na malapit sa'yo at itatayo ko yung okay ka pares ko. Libre. Hindi unli sabaw. Unlimited pares talaga. Kanin at ulam. May gulay pa. At may soft drinks pan libre. Siguro naman sa 5 buwan, kaya namin pakainin yung buong NCR lahat ng street dweller dyan. So magbago ka. I'd have no time for bullshit, diwata. Oo, wala akong time sa bullshit eh. Ako mayabang ako, pero pag sinabi ko, tagama sa bato mangyayari at gagawin ko. Kahit na ibuwis ko pa yung buhay ko,
basta pakinabangan ng mga mahihirap na tao. Natuwa ako minsan sa tagumpay mo. Sabi ko, hindi hadlang ang kahirapan para makamit ang pangarap. Pero sana, nung binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na makarating ka sa pedestal sa tulong ng mga maliliit na vlogger, sana hindi ka nagkaroon ng ganyang klaseng attitude. Yun. Bibigyan kita ng chance. Tatanungin niyo ako, sino ka para magbigay ng chance? Hindi, ako lang naman yung magpapabagsak sa'yo pagka nag-visit mo ako. Seryoso yun. So ngayon, kung magbabago ka, baka magbago rin ang isip ko. Okay lang yun, magyabang ka dun sa matataas. Huwag na dun sa mababa. Tandaan mo, nung walang-wala ka, sila yung umalalay sa'yo.